Umpisahan po natin at ibalik tanaw po natin ito po mga birada, yung mga bakbak o binabakbakan po ni Tony Guanzon. Ito pong real talk po at may katotohanan po ang kanya pong mga pahayag, lalong-lalo po dito po sa napakagaling at napakahusay na tinatawag na bongit at bangag ng kanyang ate, mga kababayan. Umpisa na po natin ito pong real talk ni Tony Guanzon, mga kababayan. Pakinggan po natin. Alam niyo pa ba yung balitang ito? I think hindi ako naniniwala na mabait si BBM. Kasi bakit niya ginawa ito kay Sara Duterte? He begged her to be his running mate. Or siya ang vice president kung tatakbo si Sara president. Sara slid down. There were only 4 people in that room. BBM, no, person A, and Sara. The person A told me. So, pinagbigyan ka na without even conditions kung kanino yung secretary of ganito, portfolio akin, ganyan. Wala daw demand si Sara Duterte. Tapos within 1 year, sinaksak mo na. Pinalitan mo yung speaker, dapat si GMA yung speaker. Kasi ang gusto talaga ni Martin Luther King Romualdez, siya ang speaker because he wanted to be the next president. So inintriga niya ngayon si BBM. Na yan si Sara, sasaksakin ka niya, she's gonna topple you. Hello, kung gusto siyang itapol ni Sara, why didn't she just run in the first place for president? Nandun na yun sa kanya, on a silver or golden platter. Kasi alam, pag alam mo, pag nagko-cocaine, napapraning. Paranoia. Yeah, paranoia is really a symptom. Anong mga signs na nagko-cocaine si BBM? With apologies to those who have Tourette syndrome ng mga PWD. Tingnan Jojo. Diba, I became famous nung kampanya, may hawak akong Coca-Cola. May inom ako, tapos gumagalaw na lang yung Joe. That's cocaine, Joe. Kita mo gritting of the teeth. Nag-grit yung teeth. That's cocaine. Diba? Tsaka, kita mo naman yung itsura. Start, diba, nung senador siya, I met him eh. Makinis pa siya noon and everything. Hindi siya ganyan. Hindi ganyan tsura niya. Pero ngayon, talagang eye bags and nag-makeup na si BBM ngayon, nakita mo. May foundation na siya. He goes out every day reporting to us kung how much is the price of rice, how much is Very soon, BBM will be reporting to you kung ano ang state of the traffic. Parati. Ginawa niyo naman reporter na presidente niya. Pira naman kayo, Auntie Claire. Ba't ka naman ganyan? Pero ang sabi nila, they blame the wife, si Lam, dito sa mga nangyayari. Well, Dahil parang sabi nila, under desire si BBM. Is that true? I wouldn't know, but he looks like he's the profile of a bro-beaten husband, right? And well, Senator Amy Marcos, his sister, disclosed that in the rally sa INC na dalawa sila. Nagko-cocaine sila. Do you think yung At si revelation Sando, nagko-cocaine. Yun ang sabi ni Amy do you Marcos. think that yung revelation ni Amy naka-apekto sa credibility ng presidente? Yung reputation ng Oh yeah. I First think Couple? Amy's revelation put a period on everything, lahat ng mga questions sa ulo ng mga tao who care about our country. Natuldukan na parang, yun na. Ano magiging- You try to watch my PGMN episode since yesterday, it's still running now, when I challenged BBM to a hair follicle test. Because this is the only way na matigil to lahat. Sabihin lang, Take the test. Ba't ayaw niya mag-test mo? Anong magiging effect nito sa presidency ni BBM? Yung revelation ni Amy? Then people will be more convinced na talagang he has very poor decision-making skills because he is addicted to cocaine. Not only because he has no proper education. No degree. It's okay if you don't have a degree, basta hindi ka nagsinungaling. Ha? Pero siya kasi, nagsinungaling siya. Na wala naman pala siya diploma. So, itong mga revelations ni Amy ay shows na si BBM is an unreliable leader. Because he is addicted to cocaine, what kind of decisions is he making? Which proves to you na in the last 3 years, yun na nga, yung mga decisions niya, failure. Kaya tayo, we are in this state. Pero mo ba naman, awayin mo ba naman yung China dun sa ASEAN? Wala pang presidente yung nagkakaganon. Never, di ba? Na, pupunta ka sa ASEAN, nagsispeech ka doon, alam mo na ang premier ng China nandun, binanatan niya yung China ngayon dahil sa occupation doon sa Nilapitan Sino? naman niya Well, because he realized na mali siya. So, gapang siya doon, no? Gumapang. Practically, gumapang siya doon 3 seats away. Gumapang siya doon para nagpakumbaba siya doon. Hindi mo naman, ano ibig sabihin yan? Yan ba ang commander-in-chief nyo? General Browner? Kung biglang napaning yan at sinabi sa'yo, move your troops to Taiwan. Move your...
Meron kayo Pilipino, manghimatay kayo dito sa Taiwan. Ano ba? Ano ko niya? We're not ready for that. Nangimatay na nga kayo dito sa NPA, sa ISIS. Pupunta pa kayo doon. But, you know, he's paranoid. And when you're president of a country, that's very, very dangerous. I think hindi ako naniniwala na mabait si BBM. Ayan mga tambay, hindi naniniwala si Atty. Guanzon na matino at mabait at ang paniniwala niya ay paranoid si BBM at tinatawag niya po itong bangag at pinaniniwalaan niya po lahat ng sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Nakakagulat nga po, nandun si Montulfo eh. Hindi ba Tulfo, si Montulfo? Grabe pong bumanat po yan. Lalong-lalo po kay Sara, si Montulfo. Kaya nga po, na-real talk po sila. Lalong-lalo si Montulfo. Na-real talk po ni Atty. Guanzon. Dahil po isang damukal po na sinasabi pong gumagamit ng pulburon at coke. At yung sinasabi raw po, paano raw po nasabi na Atty. Guanzon na gumagamit? Nakikita po sa itsura. Lalong-lalo po yung sinasabing pag-nguwi-nguwi. At yun po ay ginamit niya po dahil po nung uminom po siya ng coke. Mga kabayan. Kaya nga po, ang hamon nga po ni Atty. Guanzon, para po matapos na, di ba, magpa-hair follicle test po siya. Yung sinasabi ni BP Sara, live! At sinasabi rin po ni dating Pangulong Duterte na live doon po sa Quirino Grandstand sa May Luneta. Kasama rin po lahat sila. Hindi po ba? Wag lang po siya, lahat. Lahat ang gabinete. Senador, congressman. Hindi po ba? Lahat, pati LGUs isama na. Hindi po ba? Ang hirap nga lang po kasi mga kabayan kasi hindi po na isa batas. Wala po kasing batas para po ito ay sundin nila. Kaya po hindi nga sinusunod dahil walang batas. Hindi po ba? Pero tigas naman po ang tanggi dyan ni Auntie Claire Hindi po ba? Kaya nga po ginawa nilang reporter si PBBM Reporter na lang, tagapagbalita mga kabayan. At napakarami pong kapalpakan ang ginagawa po ni Bongit sa bansa. Pati po yung sinasabi sa China, nakita niyo po, gapang siya doon. Di ba? Binabanata niya ang China. Pero nung nandun na po siya sa Asian Summit, gumagapang po siya para po siya ipansinin ng bansang China o China. Hindi po ba? Siya pa mismo ang lumapit. Ganun po katindi ang napaparanoid dahil sa gumagamit ito ng pulburon, mga kababayan. Kaya po, yan po ang mga banat po ni Atty. Rowena Guanzon at napakarami pa po. At kaya nga po ang ating bansa, ayon sa kanya, ay nasa kumunoy na. Yan di po sinasabi ni Sirang Persilapid. Ang ating bansa ay nasa bangin na nung siya po ang naging pangulo ng bansa. At kung sinasabi po na pababagsakin siya ni Sara dahil gusto maging presidente, sinilinaw din po ni Rowena Guanzon, ni Atty. Guanzon, kung talagang gusto na maging presidente ni Inday, ay matagal na. Dahil unang-una, presidente ang kanyang ama. Nasa kanila lahat ng makinarya. At syempre, napaka-popular po ng kanyang ama. Hindi po ba? 80+% ang approval at pass rating nito magmula nung siya ay nag-umpisa at bumaba sa kapangyarihan. Hindi po ba? At napakabait po ng Vice President. Sinamahan po siya nang wala man lang po itong ibinigay na deal. Walang deal gusto niya maging ganito. Gusto niya magtalaga ng mga tao niya sa gobyerno. Wala po. Isa lang po ang natatanda natin na gusto niya pong maging secretary po ng National Defense. Pero hindi po binigay umano ni Bongit ang pagiging secretary po ng National Defense, ng Department of National Defense po natin. Hindi po ba? Ang kinuha na lang po niya ay yung pagiging DepEd secretary na tinamnan naman po ng tinamnan ng isang damukal na issue ng korupsyon na sila po ang may gawa dahil may hawak po sa ebidensya dyan. At syempre po mga kabayan, yung kagustuhan po at pagiging taksil umano nung kanyang pinsan na gusto po maging pangulo raw ng bansa ayon kay Rowena Guanzon. Yung tinatawag pong tambaluslos ni BP Sara. Hindi po ba? Dahil ang dapat daw pong maging speaker ay si Gloria. Pero sa kagustuhan nga ni Martin na tinatawag tambaluslos dahil nga po gahaman at sakim sa kapangyarihan, nagandaletse-letse na po. At syempre po sa bisyo. Kaya po nangyari sa ating bansa ay lubog. Lubog sa kahiyan, lubog sa utang, at puro po ang ginagawa, pamumulitika at korupsyon at bend the law, break the law. At yan po ay naranasan pa ni dating Pangulong Duterte. At yung issue naman po kay Lam na tinatawag kay Lisa Araneta Marcos, mga kabayan, na ito daw po ay under Disaya, mga kabayan. Makikita nyo naman po, mga kabayan, kung ano pong estilo ni Bongbong Marcos. Kung siya po ba talaga ay under Disaya, hindi po ba? Sana po, mga kabayan, ito pong pagpasok ng taon, sana po ang ating po mga kahilingan, majority ng ating kahilingan ay mabago na po. Sana ang ating bansa, lalong-lalo po sa mga pinagagawa po nila na mga kademonyohan po na mahigit 3 taon. Mabago na po at maiayos mong muli ang ating bansa sa pagkakapunta po sa basura at sa bangin. Thank you po mga kabayan. Maraming